So ang mensahe ho natin ngayon, bago matapos ang taong ito, ay sa Hebrews chapter 11, verse 6. Yan. Ang dadali natin ngayong sa paparating na 2025 ay faith. Amen po ba? Sabi dito, why faith? Yan ho ang ating mensahe. Bakit daw pananampalataya yung babaunin natin sa 2025 na ngayon meron na tayo? Hebrews chapter 11, verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Kung wala kang pananampalataya, napaka-imposibleng maging malugod sa iyo ang Diyos. Dahil isa lang ang makalulugod sa Diyos, pananampalataya. Amen po ba? Pananampalataya. Sabi dito, it is the only thing that pleases God. Yan lang ang kaisa-isang bagay na makapagpapangiti sa Diyos. Kaisa-isang bagay na makakapagkurot sa puso ng Diyos. May mga tao, grabe mag-pray. Alam niyo ho bang ang Panginoon, hindi against ang Panginoon sa lakas ng boses, sa hina ng boses, sa tulo ng luha, kahit pa ho, ilabas mo lahat ng luha mo. Kung walang pananampalataya, nonsense. Walang epekto yun sa Diyos at hindi siya mapapagalaw sa trono niya kasi wala yung essence na hinahanap niya. Ano ho yun? Pananampalataya. Yung isang babae sa Biblia, si Jesus Christ, may crowd, malaki yung crowd. Tapos yung isang babae doon, gumagapang. 12 years nang dinudugo. Buhay pa rin. Di ba mga nanay, may mga buwan ng dalaw siya ho. 12 years ang dinudugo, pero buhay pa rin. Kasi sinadya yun ng Diyos na buhay yung babae kasi ho, matatouch niya yung balabal ni Jesus. Alam niyo na kapag pakilos lang kay Jesus, yung pananampalataya ng babae, pag touch niya dun sa balabal, gumaling siya. Sabi ni Jesus, sino yung humibo sa laylayan ng damit ko? Sabi ng mga disipulo, ang daming tao, Lord! Nagalit pa ang mga disipulo. Hindi, sabi ni Jesus, mayroong dumampi. Mayroong dumampi sa balabal ng damit ko. Bakit? Kasi may lumabas na kapangyarihan. Alam niyo kung gusto niyo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niyo, dampian niyo si Lord ng pananampalataya. Amen. Hindi na natin literal na madadampian ang laylayan ng damit ni Jesus, pero ho, sa pamagitan ng pananampalataya, kahit nandun si Jesus sa langit, maaabot pa rin siya ng ating pananampalataya. Palapakan nga po natin ang Panginoon sa bagay na yan. It is the only thing that pleases God. Kung ngayon taong ito, nilaban natin sa panalangin, sa pamagitan ng iyak, sa pamagitan ng luhod, baguhin natin ng konti. Ilaban natin sa pananampalataya ang mga prayer natin ng mas mabilis ang proseso. Lord, ngayong taong ito, titulo ng lupa, pamilya, kaligtasan ng aking pamilya, iluhod mo na may gamit ng pananampalataya. Maniwala ka, hindi matatapos ang taon, makikita mo ang prayer mo. Kasi bakit? Na-touch mo yung puso ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pag alam ng Panginoon na may pananampalataya, may provision. Okay? Kung tayo bilang mga tao, hindi tayo nasasatisfy dun sa mga bagay na gusto natin ho, yung gusto natin, yung expectation natin, gusto natin maglapat. Bakit hindi minsan tumarating yung expectation sa gusto natin dahil hindi na-reach yung ating gusto? Ganon din ang Diyos. May mga time na hindi nasasatisfy ang Diyos sa ating pagsamba dahil pwede tayo nagtutugtugan, nagiiyakan, pwede tayo may mga napupuspos kunwari, pero mayroon din naman totoo. Pero alam nyo, sa totoo lang, ang Diyos masasatisfy lang sa isang pagsamba kung may pananampalataya yung gathering. May mga bagay na napakahalaga sa Kanya na hinahanap o ine-expect niya sa tuwing may mga ginagawa o gagawin tayo para sa Kanya na makapagsasatisfy sa Kanya. Din yung faith. Mga kapatid, yan yung faith. At ang title ng mensahe natin ngayong araw na to, faith. Sabi dito, faith, the only thing that pleases God. Yan ang title ng ating mensahe ngayong araw na to. Pananampalataya lang ang kaisa-isang bagay para malugod sa atin ang Panginoon. Pastor, hindi kaya malulugod sa atin ang Panginoon kapag tayo ay nagbigay? Hindi kaya malulugod sa atin ang Diyos kapag tayo nagmahalan? Malulugod si Lord dyan. Kung lahat ng mga gagawin mo na yan, may sangkap ng pananampalataya. Dahil kulang ang isang bagay na gagawin natin mabuti kung walang pananampalataya. Okay, ano ho ba ang ating gustong iparating sa mensaheng ito? This message will explain how important faith is in God. Napakahalaga sa Diyos ang pananampalataya. Kanina nauna na ako sa inyo, sabi ko sa inyo kanina, pananampalataya lang ang paraan para matouch natin ang Lord. Pananampalataya lang ang paraan para tayo maligtas. Praise the Lord sa bagay na yun. Pangalawa, this message will show that anything we do for God
Without faith, it is nothing. Grabe, ano ho? Sa simbahan, tinuturo na ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayong i-appreciate niya yung regalo natin. Amen po? I-appreciate ng Diyos. Especially, nandito ka ngayon, yan yung pinaka-precious na regalo na maibibigay mo sa Diyos, yung oras, yung buhay at lakas na meron ka ngayon dahil sa Diyos yan. Sabi dito ho, magandog at sumunod man tayo ng sumunod sa Diyos at gawin man natin ng gawin ang mga bagay para sa Kanya. Ngunit wala naman tayong pananampalataya, ito ay wala ring bisa o halaga sa harapan niya. Bibigyan ko kayo ng example. Sa Genesis chapter 4, verse 3 to 5, ito ho ang senaryo dyan. Ito yung pangyayari. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kauna-unahang tao na isinilang, hindi si Adan, si Cain. Siya ho ang kauna-unahan, nagkaroon ng tatay. Puro kay Cain lahat. Siya ang unang naging naipanganak. Siya yung kauna-unahang tao na mayroong magulang. Si Cain ho ang kauna-unahang pinaka-precious na baby na isinilang si Cain. Pero ho, ito ang sabi ng pangalawa. Kinuha naman ni Abel, yung pangalawa sa kanya, ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Parehong may ginawa yung magkapatid. Kaya nga hindi pwede yung porki panganay ka, sa'yo lagi ang favor. Hindi porki panganay ka, ikaw lagi yung may boses. Hindi laging porki ikaw ang panganay, ikaw lagi ang dapat nasusunod o dapat masiyahan ng magulang. May mga time na hindi ganon. So sa Bible, ito ay comparison ng dalawang mananampalataya, ito ay comparison ng dalawang uri ng tao na parehong nag-offer sa Diyos, pero hindi parehong kinalugdan ng Diyos. Bakit po? Pareho naman. Yung kay Cain, binigay niya yung ani niya, possible yung pinaka-the best na ani niya. Si Abel, nilagay dito, yung pinaka-the best na tupa. Kasi yung pastor si Abel. So ngayon, ito ho ang pinakasagot dyan. Hebrew chapter 11 verse 4, ito ang pinakasagot. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Yung pala ang dahilan. Sabi ko sa inyo, hindi matutuwa ang Diyos kahit ano pang ganda ng handog mo kung yung handog mo walang pananampalataya. Pastor, mag-o-offer ako sa tithes and offering ng 1,000. Pero kung yung 1,000 na offering mo, yung tithes mo, walang pananampalataya yon, nonsense. So balikan ko lang, and without faith, it is impossible to please God. Pupunta tayo ng 2025 sa mga 2 days from now. Kapatid, baunin mo yung pananampalataya para matuwa sa iyo si Lord. Amen? Gusto natin maging masaya yung Diyos natin, ano? Sabi dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Yung terminology na ginamit sa English version, it is impossible. Grabe. Napaka-imposible sa isang taong matuwa sa Kanya ang Diyos kung wala siyang pananampalataya. Napaka-imposible. Grabe yung word, no? Napaka-imposible. Pastor, kahit pala ano ang ibigay ko kay Lord, Pastor, kahit pala the best yung i-offer ko sa Lord, opo, kahit the best. Basta walang faith, wala ho. Naalala niyo yung mga mago? Kaya kinalugdan ng Diyos ang kanilang regalo sa bata, sa anak ng Diyos, hindi dahil ng magaganda ang regalo nila. Kinalugdan ng Diyos ang regalo nila dahil nanampalataya sila na si Jesus, ang anak ng Diyos, ang Mesyas at tagapagligtas ng sanlibutan. Yun yung nakalugod sa Diyos, hindi yung regalo nila. Bakit po? Kaya ng Diyos mag-provide ng regalo para sa anak niya. Amen? Pero yung pananampalataya ng mga Magi, yun yung natuwa ang Panginoon at napagpala po sila. Okay? Kahit gaano pa ka the best, kaganda at kamahal ang ating ihahandog sa Diyos, kung wala naman itong kasamang pananampalataya, wala pa rin po itong halaga sa Diyos. Sorry to say, walang halaga sa Diyos ang mga i-offer natin na walang pananampalataya. Pag nagpipray ka ba? Sino nagpipray? Ba't ka nagpipray? Para pastor tugunin, para pastor pakinggan. Di ba ho yung word na tugunin at pakinggan ay pananampalataya? Kasi bakit hindi mo alam, hindi mo nakikita ang kausap mo, pero naniniwala kang may makikinig at mayroong tutugon. What faith pleases God? Okay, may dalawang uri ng pananampalataya na nakapaloob sa Hebrews chapter 11, verse 6. At ang sabi dito, number 1, faith that believes that God exists. Yun ang una. Ayan, matatapos na po ito.
Ang unang pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos ay pananampalataya o pagtitiwala na siya ay buhay. Buhay ang Diyos. Pastor, buhay ang Diyos tapos di siya nakikinig. Buhay ang Diyos pero parang wala sa response sa prayer ko. Buhay ang Diyos kahit hindi siya nagsasalita. Buhay ang Diyos kahit hindi mo siya maramdaman. Hindi porque hindi mo nararamdaman, hindi buhay. Tama? Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Paano natin nalaman? Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Pag sinabing buhay, totoo siya. Alam niyo ho ba, pagising mo sa umaga, hindi ka nag-aaral ng Biblia, wala kang preaching na naririnig, common sense ang pairalin, wala akong narinig na preaching, wala akong Bible na nabasa, common sense, paggising niya sa umaga, pagdilat ng kanyang mga mata, lahat sa nature nagsasabing may Diyos. Dahil ang Diyos ang gumawa ng nature. Tama? Pag may dumampi sa yung hangin, alangan naman nagkaroon ng hangin, nag-exist ang hangin na walang nag-create. Pag may nakita kang puno na gumagalaw dahil may hangin na dumadampi sa kanya, imposible na hindi mo maalala at hindi mo maintindihan na yung puno mayroon niyang pinagmulan. May creator siya. Kahit ang nature kaya mangaral na may Diyos. How much itong Biblia? Na detailed ang pagkasabi kung sinong gumawa ng nature, kung sinong gumawa sa tao, at kung kailan darating ang time na babalik ang tao sa Diyos. Amen? Buhay at totoo ang Diyos. Sabi dito ho, ang mga nagdanais na lumapit sa Diyos ay dapat magkaroon ng matibay na paniniwala. Hindi o basta ho dapat ho paniniwala lang, dapat matibay. Solid dapat yung foundation natin. Na paniniwala na siya ay totoo. Ang ganitong pananampalataya o paniniwala ay hindi lamang simpleng kaalaman sa isip, kundi taus-pusong debosyon sa kanyang presensya at pakikilahok sa bawat bahagi ng buhay ng isang tao. Dito pala ho nanggagaling ang pananampalataya. Amen? Andito. Kaya pala puso ang tinitingnan ng Diyos kasi dito ho nagmumula ang pananampalataya. Kung walang tunay na paniniwala na umiiral ang Diyos, imposibleng magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Imposible kang mag-pray kung hindi mo alam, o kung alam o kung sinasabi mo sa sarili, wala naman Diyos. Imposibleng may sisimba kung alam mo sa sarili mo walang Diyos. Kaya ka nagsisimba dahil may Diyos, kaya ka nag-pray dahil may Diyos, kaya ka nagsiselebrate ng Pasko dahil alam mo may isinilang na anak ng Diyos. Ang tawag mo doon, pananampalataya. Okay, pangalawa. Last na po ito. Faith, what faith pleases God? Faith that believes that God rewards those who earnestly seek Him. Ito na ang pinakamagandang ino-offer ng Panginoon. Maniwala ka na may Diyos at maniwala ka na ang Diyos na meron tayo, na totoo, ay mayroong gantimpala sa mga taong pinahanap siya. Our labor is not in vain. Sa totoo lang, nakakapagod mag-lead. Alam ko, mga leader, mamaya imimig ko mga leader ng simbahan. Pag sinabi yung leader, alam na nila kung sino-sino sila. Imimit ko sila mamaya para ipaalala sa kanila, yes, nakakapagod ang ministry. Yes, nakakapagod magsaway na magsaway. Pero yung pagod na yun, yung pagsaway na yun, mayroon yung reward. Hindi man mabigyan ng pastor dahil kulang financially, pero ang Diyos nag-offer ng isang reward, eternal. Amen o? Pagdating sa langit, kakamayan ka. Halimbawa, sino mauuna dito na hindi ka natakot? Sino gusto na mauna? Yung mga nasa ministry. Ako na. O pastor, pagdating mo sa langit, kakamayan ka ng Panginoon. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Well done. Kakamayan ka ng Diyos. Doon pa lang sa pagkamay, reward na yun. Amen? Paano pa pag sinabi ng Panginoon, pumasok ka sa kaharian na inihanda ko, bago ka palikhain, para sa iyo yan. Alam niyo ang great reward natin, wala sa sanlibutan, nasa langit. Kaya our labor is not in vain. Yes, mapagod ka man, may disappointment man sa paglilid, sa paglilingkod sa Panginoon, pero kapatid, nangako ang Diyos na yan sa kapaguran mo na yan, may suklihan, may reward na pangako ang Diyos. Hebreo chapter 11 verse 6b, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Mayroong matinding reward na nakalaan ng Diyos para sa mga taong humahanap sa Kanya, at syempre eternal po ang reward na yan. Amen? Hindi nyo na ito makikita isusod ko sa mga susunod na araw, sa mga susunod na taon, kasi ito hindi ito eternal. Tama? Pero yung ino-offer ng Panginoon na reward ay eternal. Meaning, hindi naluluma, hindi nawawasak, hindi nasisira, dahil eternal. Yun yung ino-offer ng Diyos sa atin.
Okay? Ang mga tagasunod ng Panginoon ay dapat maniwala na siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang aspeto ng pananampalatayang ito ay nagtitiwala sa katangian ng Diyos bilang isang mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Amen po? Lagi natin sinasabi sa Biblia, lagi natin sinasabi sa simbahan na ito, ang Diyos ay mabuti. Pastor, kahit ang sama-sama na nangyari sa aking buhay, ang Diyos ay mabuti. Hindi magbabago yun. Pwede magbago-bago ang ating pangyayari sa ating buhay, pwede magbago-bago ang sitwasyon natin, pero ni minsan, hindi magbabago ang kabutihan ng Diyos dahil labas siya doon. Amen? Sabi dito, mabuti, mapagmahal, mapagbigay, maawain, at mahabaging Ama. Yan ang Diyos natin, na tinatawag din nating Ama. Ayan o, huwag niyong kakalimutan yung dalawa na yan. Yan ang dalawang pananampalataya na gustong-gusto ng Diyos na makita sa mga anak niya na ang Diyos ay buhay, nag-i-exist ang Diyos, at ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala. Pag yan dalawa na yan ay hawak-hawak mo, hindi lang sa taong ito hanggang sa susunod na taon, maniwala ka, nalulugod sa iyo ang Diyos. Nalulugod sa iyo ang Panginoon. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala. Ay, naniniwala ako, hindi ho ganun. May lalim po ito. Ito ay may malalim na kahulugan at ugnayan sa ating pinaniniwalaan. Kung may pananampalataya, kailangan may ugnayan, may relasyon. At ang sabi dito ho, gamit po yung apat na yan. Yung isip, puso, lakas at kaluluwa, komposisyon niya ng isang tao. Yung pag sinabi yung buong katauhan ng isang tao, ang nire-required sa atin ng Panginoon, pag sinabing buong katauhan, kasama ang isip, kasama ang puso, lakas, at kaluluwa. Huwag kang magtitira ni isa dyan. Dahil hindi ka buong-buo sa Panginoon pag may tinira ka dyan. Marcos chapter 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ito ang unang utos, at yun ang pinakamahalagang utos. Ibigin natin ang Panginoon ng buong buhay natin, ibigin natin ng Panginoon ng buong lakas natin, ibigin natin ng Panginoon ng buong pagkatao natin. Yan ang nire-require ng Panginoon para ma-please natin siya. Take note, kung mahal mo lang si Lord pero wala pa rin faith, kulang. Kailangan lagi may faith. Hamon, baunin natin sa darating na taon ang ating pananampalatayang may Diyos. Baunin natin yan. Yes, na-disappoint ka ngayong taong ito kasi nga mayroon kang prayer list. Sino dito nagawa ng prayer list? Alam niyo sa Bible, ang prayer list ni David, ganito, Lord, kung ano yung gusto mo, yun ang gusto ko. Lord, kung ano yung daan mo, yun ang daan ko. Yun ang prayer list ni David. Kaya ang ganda ng prayer list niya. Sa ating baliktad, Lord, ngayong taong ito, gusto ko magkaroon ng brand new. Puro brand new yun. Puro brand new yun. Maniwala kayo, puro brand new. Hindi man lang naglagay ng prayer list, Lord, ngayong taong ito, may isang kaluluwa akong i-win, aalagaan, mamahalin, at tulungan mo akong mapalago. Wala tayong prayer list na gano'n. Pero sana ngayon, idagdag na natin kasi ngayong taong ito, magduduplicate tayo. Amen o? Magduduplicate tayo. May Diyos na buhay at totoo, siya pa rin ang magpapala sa atin. Yes, magtatrabaho pa rin ang mga anak ng Diyos. Yes, mapupromote. Yes, mag-i-increase ang salary ng mga anak ng Diyos. Pero si Lord pa rin ang nag-provide niyan. Hindi ikaw. Pastor, magaling ako. Matalino pa. Hindi. Kahit magaling at matalino ka, kung hindi ka pangungunahan ng Diyos, hindi ka bibigyan ng pabor, nonsense. Si Lord pa rin yan. Kaya ang papuri sa Diyos. Lord, Pastor, pinomote ako ng Panginoon, bless ako ng Panginoon, dinoble ng Diyos ang aking sahod, puro sa Diyos ang pasasalamat mo. Kasi bakit? Si Lord lahat yan. Eh, Pastor, ako ang nagsipag Ikaw ang nagsipag, pero si Lord ang bumuhay sa'yo. Parang gusto pang magalit, ano? Okay? Sapagkat lubos muli tayong aasa at mananalig sa Kanya lamang. Lubos tayo maniniwala, mananalig sa Kanya lamang. Kung ngayong taon ho, ibinuhos natin ang ating pananampalataya sa Diyos, kung ngayong taong ito ho, binigay natin sa Panginoon ang lahat ng gusto natin para sa Kanya, praise the Lord, huwag niyo hong hahayaan na sa 2025, hindi ho madoble para kay Lord. Amen po.